Nag-propose na ako kay Sam. Engaged na po kami. Wow! The last thing I wanna do is let the woman I love. Pero yun mismo ang ginawa ko. Yun nga yung sinasama ng loob ko eh. Kung kailan naging seryoso na yung relasyon namin, saka ko pa madidiscover na nagsisinungaling siya sa akin. Sana lang mapatawad niya ako. Dahil hindi ko kayang maramdaman yung naranasan ko noon. Kaya nga tama lang na magpakasal kayo para kahit bumalik yung Adrian niya, wala na siyang hahabulin. Ako lang ang pwede magdesisyon kung anong dapat kong makalimutan sa nakaraan ko. Wala siyang karapatan para ipagdamot sa akin yan. Hello, Alex. Meron na sana ako pabor na hihingin sa'yo. Hahayaan mo ba bang mawala kung anong meron ka ngayon dahil sa ayaw mo bumitaw sa nakaraan mo na posibleng hindi maganda at sa mga taong kinalimutan ka na? Babe, don't you think na marami na itong mga ninong at ninang na nilista natin? Huh? Ang dami. Eh, may dadagdag pa nga ako eh. Huh? Babe, okay lang yan. And I've always dreamed of a big wedding. So, the more the merrier. Eh baka naman matalbugan pa natin yung kasal niya na Prince William at Princess Kate niyan, ha? Why not? Well, I think I can be a pretty princess. And, of course, you're my one and only Prince Charming. Wait. What? Kita tayo na, Mama. Okay, so tapusin nga natin to so we could continue this privately. Okay? Oh. Come on. Let's finish this. Oh, hindi na. Itutulungan na kita dyan. Babe, okay ka lang? Yes, I'm okay. Eh, inisip ko lang yung mga nakalimutan kong imbitahan. Okay, bilisan mo na. Yes. Remember? Come on. Maraming salamat sa tulong mo, Alex. Matatanggihan ko ba naman ang ninong ng bunso kong anak? Teka, ito. Lahat ng gusto malaman tungkol kay Andre Manalo ay nandiyan na. Birth certificate, school records at mga lumang pictures. May nag-aaral din ako mga news clippings tungkol sa aksidente nangyari sa kanya doon sa sunog sa ospital. Paano? Manana ako sa inyo. Sige po. Pare ko, ingat. Salamat, pare. Yeah.
Bakit mo ito ginagawa, Seso? I mean, bakit ngayon lang? Matagal mo nang kilala sa Lorraine, di ba? Bakit ngayon mo lang pinaimbestagahan ang tungkol sa mga nakaraan niya? Nung una kasi, Dave, kontento na ako malaman kahit yung pangalan lang niya. Hindi na ako interesado malaman yung nakaraan niya kasi minahal at tinanggap ko naman siya bilang Lorraine. Inisip ko, masaya naman siya sa piling ko eh. Kaya bakit aalamin ko pa ang buhay niya bilang si Andrea? So now you realize what a big mistake you've made. Yes, Dave. At sana lang di pa huli ang lahat para itama ko lahat ng pagkakamali ko. Dahil para sa kanya rin naman itong ginagawa ko eh. I just hope, in the end, she would still choose to be Lorraine. And that she would still choose to be with me. Sigurado ka na ba sa gagawin mo? Ayaw bang palampasin mo na ilang araw? Palamigin mo muna ang ulo ni Lorraine. 2 taon na ang pinalampas ko, Dave. Hindi ako ba dapat ginawa to? Hindi na ako mag-aaksaya ng oras. Pupunta ako sa Lorraine. Ipaalam ko sa kanya ang buong pagkatao niya. Ang lahat. Hindi mo na kailangan umalis. Nandito na ako. Alam ko, nangako ako sa'yo noon na ikaw lang ang babaeng papakasalan ko. Na ikaw lang makakasama ko hanggang sa pagkatanda. Pero ang dami na nangyari nung nawala ka, Andrea. Kilala ko si Sam. Natutunan ko siya mahalin. Nakapag-desisyon na ako, Andrea. Pakasano ko na si Sam. Sa kanya ko na itutuloy ang mga nabuo nating pangarap. Pero hindi ko siya magagawa hanggat patuloy ako bumabalik sa'yo. Kaya kailangan ko magpaalam sa'yo. Paalam, Andrea. Kumusta ka na, Lorraine? Hindi ka nagalit sa akin? Nasasaktan pa rin ako kapag naaalala ko ang ginawa mo sa akin. Pero nandito ako ngayon para makapag-usap tayong dalawa. Nung umalis ako, hindi kita nabigyan ng pagkakataon para sabihin mo kung anong dapat mong sabihin. Pero ngayon makikinig ako.
lahat ng gusto mong malaman tungkol sa totoong mong pagkatao. Kung sino ka. Ano yan? Nag-hire ako ng private investigator para malaman ang lahat tungkol sa'yo, Lorraine. Ano pang inaantay mo? Ayaw bang malaman ang lahat? Ito na yun. Pagkatao ko. Ang nakaraan ko. Nagkasya lang dito sa envelope na to. Lorraine, hindi lahat ng laman niya ay masasayang alaala. Pero kung maaaring malaman dyan, pwede makasakit sa'yo. Tulad ng ama na namatay mong anak. May girlfriend siyang iba. May boy na siyang iba. He's already moved on. Ayan, ha? Yes, anak. Come here. Ah! Ano yun? Daddy, laro tayo. Laro tayo ng Barbie doll. Naku, pang girls yun eh. Hindi ako dapat kalaro mo sa Barbie. Daddy, sige na. Ay, hindi ako pwede dyan. Gusto mo tawagin ko Mami Sab mo? Yay! Oh, anak, guess what? Very soon, malapit mo na maging tunay na mami si Mami Sab. Kaya magpapakasal na kami. Excited ka? Oh, bakit parang tuwang-tuwa si Baby Abby? Wala, yung sasabi ko sa kanya, malapit ka na maging tunay na mom. We are gonna be one big happy family. Ganon? Well, actually, I've been thinking about it. You know how much I love Addy, right? And kahit na hindi ako yung sumilang sa kanya, parang anak na rin ang turing ko sa kanya. Justin, what if we make it official? What if I adopt her? Lorraine, nakasalanan ko sa'yo, minahal kita. Sobra kitang minahal na ayoko masaktan kapag nalaman mo ang nakaraan mo. Pero tama ka. Dapat ikaw ang pinagdesisyon ko. May karapatan ka malaman ang nakaraan mo. At kung gusto mo makilala o balikan ng lalaki minsan mo nang minahal, ngayon, nasa iyo na lahat. Hindi kita pipigilan kung anong gusto mong gawin.
Sab, hindi mo na kailangan ng permiso ko. Payag na payag ako. Great. Okay, I'll tell my lawyer friends para ma-process na kaagad yung adoption papers. Sab, napakabuti mo talaga. Hindi lang sa akin, kundi pati sa anak ko eh. Sorry ah. Sorry kung napahintay kita na matagal. Feeling ko, parang minsan naisip ko I don't deserve you eh. Sab, I wanna say sorry kasi minsan napapayak kita. Pero lahat yung magbabago na. Dahil pag nakasal na tayo, I'll make sure to make you the happiest woman in the world. Bakit mo sinusoli sa akin? Hindi mo tagal mo nang gusto, di ba? Ang malaman ng tunay mong pagkatao. Tama ka. Matagal ko nang gusto mabuksan ang isip ko tungkol sa nakaraan ko. Isang dahilan dyan ay ang anak ko. Pero ngayon na alam ko nang patay na siya. Parang ayoko nang balikan ang pagiging Andrea. Ang malak mong gawin ngayon. Ewan ko, Celso. Basta ang alam ko, masaya ako sa buhay ko ngayon. Alam mo kung bakit? Dahil natutunan ko ng mahalin ang pagiging Lorraine. Natutunan ko ng mahalin ang mga tao sa paligid ko. Tulad ni Jenny. At higit sa lahat, ikaw. Alam mo kung papipiliin ako ngayon. Kung ang nakaraan ko o ang buhay ko ngayon, hindi naman ako mahihirapang magdesisyon. Ikaw ang pipiliin ko, Celso. Hindi dahil naging mabuti ka sa akin. Ang dahil binigyan mo ako ng panibagong buhay, ng bagong pagkatao. Kundi dahil mahal kita. Kahit malaking kasalanan ko sa'yo. Kahit nasaktan kita na sobra.
Minahal mo ko. Kahit nung hindi pa ako buo. Mamahalin kita kahit hindi ka perpekto. Dali mo maigi, ha? Alam mo na, masayang-masaya kami ng mama mo. Dahil finally, nag-decide ka na lumagay sa tahimik. Maswerte ka kay Sab. Dahil alam mo, lahat ng hinahanap mo sa mapapangasawa, nasa kanya na. Tama. Mahal na mahal ka ni Sabrina, anak. Kaya ibuhos mo sa kanya lahat ng pagmamahal mo. Kalimutan mo na yung nakaraan. Well, hindi na po ako kailangang paalalahanan. Ayoko na rin po maging unfair kay Sab eh. Tsaka nangako po ako sa kanya na never ko na siya sasaktan. Eh, eto. Ako na mismo nag-decide na kalimutan si Andrea. Dahil gusto ko magsimula ng panibagong buhay kasama si Sabrina. Tama yung desisyon mo, anak. Alam mo, hindi ka lubos na magiging maligaya kung nakatali ka pa rin sa alaala ni Andrea. Kaya kalimutan mo na siya. Sige po. Check ko lang po yung gawa nila. Jenny. Mami! Mami! Miss kita. Good girl ka ba nung wala si Mommy? Opo, Mami. Nasad ka ba nung umalis ako? Opo, Mami. Sad din po si Daddy. Hayaan mo. Hindi ko na kayo iiwan ulit. Alam ko na binabantayan mo kami na anak natin, Andrea. Huwag mo na kami alalahanin. Okay na kami.
alagaan niyo po siya, ha? Pakisabi na rin po na na mahal ko siya. Isa lang ang hiling ko sa'yo, Andrea. Na sana maging masaya ka para sa akin. Dahil importante sa akin ang blessing mo sa pagmamahalan namin ni Sab. So please, give me a sign. Just give me a sign. Any sign will do. Natanggap mo ang desisyon ko magpakasal. Sana rin maayos na yung buhay ng tatay ng anak ko. Siguro, hindi talaga kami laan para sa isa't isa. Sana masaya na siya sa piling ng bago niyang mahal. Kasi masaya naman ako sa piling ni Celso. Mananatili kang mahal sa puso ko. Halos di ko na makaya ang isipin kong wala na ang pagmamahal mo nga ba ay naglaho na. Buti naman naisipan mo akong dalawin dito sa school. Oo naman. So, kamusta naman kayo ni Papa Celso? Ayos na ba problema niyo? Sa wakas, maayos na rin kami. Yan. Napatawad ko na rin siya at bumalik na kami sa dati. Sayang naman. Akala ko may chance pa ako kay Papa Celso. Loko-loko ka talaga. Alam mo, nakakaingit kayong dalawa. Sobrang love niyo ang isa't isa. Kaya sana, wag na kayo mag-away ulit. Dahil baka nasa past mo. Masaya ka naman ngayon, di ba? Masaya ako sa piling ni Celso. Kaya nga nung binigay niya sa akin yung resulta ng investigasyon, tumanggi ako eh. Pero syempre, may parte pa rin sa isip ko na gusto malaman ang nakaraan ko. Siguro, pagka nalaman ko na yun, baka gumaling na rin yung amnesia ko. So, anong plano mong gawin? Aalamin mo na ba yung mga nakuha mong impormasyon sa investigador? Alam mo, Faye, tumatak talaga sa utak ko nung sinabi mo sa akin na siguro hindi talaga ako makakapag-move on hanggat hindi pa buo yung pagkatao ko. Gusto ko na maging kompleto. Hindi lang para sa sarili ko, kung hindi rin para kay Celso. Gusto ko kasi masabi na wala nang parte sa puso ko ang naiwan sa nakaraan. Na yung buong puso ko, buong pagkatao ko, pag-aari na ni Celso. Siguro nga panahon na, no, para malaman ko yung katotohanan. Hey! Woo! Paano, Dave? Mauna na ako sa'yo, ha?
Mag-ayos pa ako para sa date namin ni Lorraine. Max, pasalamat ka at suportado ko yung problematic mo na love life. It's not problematic. Okay na kami. Really? Kala ko kasi maapektuhan ang relasyon niyo ni Lorraine kapag nalaman niyang lahat. Well, actually, hindi na siya interesadong malaman na nakaraan niya. Kung sino man si Justin. Kontento na siya sa relationship namin. At secured na rin siya sa feeling ko. Now, I am confident na hindi naguguluhin ang nakaraan ni Lorraine ang relationship namin. Good for you. Okay? I'll go ahead. Sige. Wish me luck. Ingat. Nabangga daw po yung sinasakyan niya Ate Andrea eh. Ano? Ha? Tinakbo daw po siya sa hospital ngayon. Justin! 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 Kuya. Kuya. Ha? Okay ka lang ba? Pare, Ba't nakatulala ka dyan? bigla lang ako may naalala eh. Joel, huling beses nagsuot ako ng ganito. May masama na nangyari. Paano kung malas talaga ako magsuot ng ganito sa kasal? Ha? Alam mo kuya, huwag kang mag-isip ng mga ganyang bagay, okay? Dahil walang masamang mangyayari sa araw ng kasal mo. Sana nga, sana nga. Dahil ayoko maranasan yung pinagdaanan ko ulit doon. Kuya, nakailang kape ka na ba kaninang umaga, ha? Masyado ka maraming iniisip. Relax ka lang. Everything will be fine. Dahil wala nang makakapigil sa kasal niyo ni Ate Sab. Okay? Kaya huwag ka nang mag-isip ng mga kung ano-ano. Just relax. Smile. Okay? I-enjoy mo tong araw mo. Celso, sana maintindihan mo kung bakit ko gagawin to. Hindi ko pala kayang talikuran na ng nakaraan ko. Gusto ko maging karapat-dapat para sa pagmamahal mo. Kaya kailangan mabuo ang pagkatao ko. Hey, Jenny. Mas Mami? Si Ma'am Lorraine mo ba umuwi na? Opo, dumating siya kanina pero umalis din uli. Nagsabi ba siya kung saan siya pupunta? Hindi po eh, nagmamadali siyang umalis kanina eh.
Andrea Manalo. Ang bride tunay kong pangalan. Nay. Tay. Gusto ko matandaan yung mga panahon na magkasama tayo. Pero wala talaga akong maalala. Justin Ramirez. Ikaw pala yung dati kong kasintahan. Tatay ng anak ko. Lalaki na iwan sa akin. Sa oras na kailangan ko. Hindi kita matandaan. Hindi ko alam kung talagang minahal kita. Nagalit ba ako sa'yo nung iniwan mo ako? Pero dahil may anak tayo, at muntik na tayo magkinasal, sigurado importante ka sa buhay ko noon. Baka ikaw makatulong sa akin para bumalik na yung alaala ko. Baka si Justin na maging susi para gumaling na ako. Paano? Ano nangyayari? Nasiraan ho tayo eh. Late na tayo. Kuya, baka pwede mong bilisan pa oh. Justin, relax ka lang. Kung pabibilisan ko to, baka lalo tayo mapahamak. Lalo kang hindi makapunta dyan sa kasalan mo. Oo nga naman, kuya. Relax ka lang, makakarating tayo on time. Kuya, masyadong excited. Alam mo, nag-text na ako kay Sab. Sabi ko, on the way na tayo. Huwag ka masyadong nag-aalala. I-memorize mo na lang yung marriage vows mo. Bakit mo binuksan yung bintana? Hindi nga ako makingama eh. Nasaan na ba si Justin? The wedding should have started 40 minutes ago. Naiinip na yung mga bisita. Parating na siguro sila, Sab. Huwag ka na masyadong ma-stress. Nasira makeup mo eh. Relax ka lang, okay?
Teka lang, paano ako marirelax? Okay? Kung wala nga yung groom ko, paano? How can I be okay? Wala pa siya. Ano ba? Huwag ka na mag-alala. Mahal na mahal ka nun. Naku, ma'am! Wala po dito si Abby. Actually, hindi si Adi yung pinunta ko dito. Gusto ko sana makausap si Justin Ramirez. Naku, ma'am! Kasi kakaalis lang po ni Sir Justin. Lahat po sila umalis na. Nandun na sila ngayon sa simbahan. Bakit? Ano meron sa simbahan? Ay, ma'am, ngayon po yung kasal ni Sir Justin tsaka ni Ma'am Sabrina. Saang simbahan? Sab, babe. Sorry. I'm so sorry. Actually, late kami. Na-traffic kami. Okay, it's okay, babe. I'm happy that you're here. Hindi mo ako tinakbuhan. Sorry. Okay. Tama na yan. Tama na yan. Alam mo ba, bawal magkita bago ikasal. Alam mo, baka hindi pa matuloy yung kasal nyo. Okay. Okay? Ano ba? Sige na. Tuloy na natin to. Ano pinahintay natin? Kasalan na! Let's go! Okay. Ay, naku. Kuya, malayo po ba yung simbahan dito? Malayo-layo pa, miss. Ba't may nahabol ka ba? Ano ba itong ginagawa ko? Hindi naman ako imbitado sa kasal ni Justin. Baka magulat sila pag nakita nilang bumalik ang babaeng inabandon na nila noon. Baka isipin nila na manggugulo ako. Pero kailangan ko talagang makaharap si Justin. Baka siya na lang ang tanging pag-asa ko para gumaling ako. Para bumalik sa akin ang nakaraan ko. Kamusta naman si Sam? Ayun, kalmado na. Ang buti nga hindi tayo masyado nagtagal eh. Sabi ng Abay kanina, hindi na magwala. Sa dinami-dami naman ng araw, nasumpungin ko si Sabrina ang disorder niya. Yung mismong araw pa ng kasal niya. Ipagdasal natin na pag nagsama na sila ni Justin, hindi nila maging problema yan. Kahit ano pa maging depekto ni Sab, kailangan makasal siya sa anak natin. Si Sab ang makakabuti kay Justin at sa pamilya natin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, dearly beloved, we are gathered here today to join in holy matrimony our brother Justin and our sister Sabrina. Miss, yung bayad niyo po. Hello, Celso? Hello, Lorraine.
Nasaan ka? Tapatin mo nga ako. Pinuntahan mo ba sila, Justin? Celso, patawarin mo ko. Alam ko wala to sa usapan nating dalawa, pero kailangan ko gawin to para sa ikatatahimik ko. Andiyan ka ba sa kanila ngayon? Hintayin mo ako. Pupunta kita dyan. Wala ako sa bahay nila. Nasaan ka, Lorraine? Ha? Nasaan ka? Sorry talaga. Kapag gagawin ko to, kailangan ko gawin to mag-isa. Lorraine! Lorraine! Intended by God for their mutual joy, for the help and comfort given each other in prosperity and adversity. Therefore, marriage is not to be entered into unadvisedly or lightly, but reverently, deliberately, and in accordance with the purposes for which it was instituted by God. Into this union, Sabrina and Justine now come to be joined. If any of you can show just cause why they may not be lawfully wed, speak now or else forever hold your peace. Sabrina, will you have this man to be your husband? Will you love him, comfort him, honor and keep him in sickness and in health for as long as you both shall live? I do, Father. Justin, will you have this woman to be your wife? Will you love her, comfort her, honor and keep her in sickness and in health for as long as you both shall live? I do, Father. What is it? Wala. Sorry, babe. Wala. Nasaan ka ba, Lorraine? Bakit di mo sinasagot yung tawag ko? Iniwan mo na ba talaga ako, Lorraine? Binalikan mo na ba talaga si Justin? Welcome to our family. Sabrina. Ma! Ano ba yan? Don't get too emotional. Baka isipin ng mga tao, hindi kayo natutuwa na kinasal kami ni Sam. Hindi, sobrang saya nga ako eh. Wala. Happy lang ako dahil nagkatulungan din kayo. Alam niyo ba, matagal ko nang pinagdadasal na magkatulungan kayo. Congratulations! Salamat po sa lahat. Lalo pang hinihintay mo, late ka na sa kasal mo, maliit pa kayo sa honeymoon. Go! Napakarami kayo. Mahirit mo talaga. Yeah, go, go, go! Tutuloy na kami. Ready? Bakit ah? Good luck!
ba natutuwa na kinasal na tayo? Justin, this is the happiest day of my life. Thank you for loving me. Thank you for choosing me to be your wife. Sam, ako nga ito dapat magpasalamat sa'yo eh. Dahil nung panahon naggalit na galit ako sa mundo, kahit kailan hindi mo ko iniwan. Tinulungan mo ko makabangon ulit. Tsaka pinakita mo sa akin na may saysay na magpatuloy pa. So Sam, thank you for saving me. Thank you for seeing the best in me. Alam mo, para akong nananaginip. This is like a fairy tale. I have the most perfect wedding ever. And the perfect husband. I have the perfect wife. Justin, I promise. Gagawin ko lahat. Lahat para mapaligaya ka. Promise then, Sam. Hindi na kita ulit maiiyakin. I love you, babe. I love you too, babe. Kanina pa putput at daliri ko kakatawag sa'yo, hindi ka sumasagot. Jenny, kanina ka pa hinahanap. Hindi ko alam kung ano sasabihin sa kanya. Akala ko hindi ka nauwi. Akala ko nakapagbalikan ka na kay Justin at iniwan mo na kami. Kayo na ba ulit, Lorraine? Bakit di ka sumasagot? Natatakot ka ba saktan ako sa sasabihin mo? Diretso mo na ako, Lorraine! Just try me! Nang balikan ba kayo ni Justin? Bumalik ba alaala mo? Ikaw pa rin ba si Lorraine o ikaw na si Andrea ulit? Sabi mo, mahal mo ako. Pero bakit mo ginawa yun? Sinungaling ka. Manloloko ka. Kagaya ka rin ni Emma yung dati kong asawa. Pare-pareho kayo. Mga sinungaling. Mga manloloko. I'm sorry, Celso. Nabigla lang ako eh. Hindi ko intensyon na saktan ka. Bakit mo ginawa yan? Bakit ka nakipagkita kay Justin? Iiwan mo na ba ako? Pagpapalit mo na ba ako sa kanya? Nagkakamali ka, Celso. Hindi ko pinuntahan si Justin para makipagbalikan sa kanya. Pero ano dahilan mo? Bakit ka nakapagkita sa kanya? Dahil may gusto kong patunayan sa sarili ko. Palagi nila sinasabi na hindi ako makakapagpatuloy hanggat hindi ko alam nakaraan ko. Pero, nung nakita ko si Justin, na-realize ko na hindi ko na kailangan balikan ang nakaraan ko.
lahat ng kailangan ko para magpatuloy. Nandito naman ngayon. Ikaw yun. At si Jenny. Lahat ng tao nakasama sa nakaraan ko, may sarili ng buhay. Si Justin, may mahal ng iba. Kinasal lang siya kanina. Lahat sila nakapag-move on na wala ako. Lahat sila masaya ng buhay na wala ako. Kaya naisip ko, hindi ko na talaga kailangan balikan pa yung nakaraan ko. Dahil pwede naman akong gumawa ng sarili kong alaala. Nakasama ka. Kasama ang anak natin. Hi, babe. Guess what? What? I told the reception not to disturb us until tomorrow afternoon. Tomorrow? Ganon? Yes. Paano pag nagutom tayo? We have food sa ref and drinks. I think we have everything we need. And I doubt that we'll have enough time to even eat some food. Wait. I think it's time na magkaroon na ng baby brother or sister si Ali. What if... both? What? Palibhasa, hindi naman ikaw yung magbubuntis ng kambal, no? Sige ka, mawawalan ka ng sexy na asawa. Well, kung lumobo ka pa, o kahit kumulubot yung balat mo, ganon? mamahalin pa rin kita. Ayoko nga. Hindi kung mabigat na yung timbang ko. Hindi ko na magagawa to. Oh. Lorraine, takot na takot ako. Akala ko, bumalik ka na kay Justin. Akala ko, iwan mo na ako. Hindi mangyayari yun. Dahil mahal na mahal kita. Sigurado ko bang gusto mong gawin to? Oo. Ito ang nilalapat na gawin. Pwede naman natin itago eh. Para kung meron kong gusto maalala sa nakaraan mo. Sapat na ang alam ko ngayon. Wala na akong gustong balikan pa sa nakaraan ko. At naniniwala ako na hindi lang sa isang envelope dapat nakakulong ang pagkatao ko. Kaya tama siguro na pakawalan ka na to. Pakakawalan ko na si Andrea.
Dahil ngayon, higit kailanman, alam ko tama ang desisyon ko. Tama ang desisyon ko na maging si Lorraine.